Welcome mga kalakotseros at nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, Centennial 2 or Terminal 2 at tayo babiyahe papuntang Kalibo Aklan. Samahan ninyo ako dahil lilibutin natin ang buong Kalibo Aklan. Pero wala, kung mapapansin nyo, wala akong kasama. Wala si partner ko si Geto kasi natutulog pa, iniwan ko eh. But anyway, samahan ninyo ako ngayong araw na to. Mamaya, kita-kita tayo. Ayan, papunta na rin tayo sa Kalibo Aklan. Sayang nga lang at hindi ko kasama ngayon si partner. Next time partner, huwag kang mag-alala. Magkasama na rin tayong babiyahe niyan, ha? Oo, meron ng arrival. Kalibo Aklan na tayo. Mga kalakotseros, papunta na tayo sa, pasakay na tayo ng ating aeroplano. At isang oras lang, isang oras lang, nandun na tayo sa Kalibo Aklan. Ilibutin natin ang buong Kalibo Aklan. Samahan niyo ako, ha? And pull. To unfasten, lift top of buckle and pull free and to release. If you are sharing your seat with an infant, fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Nakasakay nga pala tayo ngayon mga kalakotseros sa Philippine Airlines, ang flagship airline ng bansang Pilipinas. Mga kalakotseros, ibang-iba ang pakiramdam pag nakasakay ka sa aeroplano. Kumbaga, may pagka-VIP dahil sa nagsaserve ng snacks and drinks ang mga flight crew nito para hindi ka magutom sa biyahe. Isang oras lamang ang biyahe magmula sa Maynila patungong Kalibo Aklan sa taas na 33,000 feet mga kalakotseros. Ladies and gentlemen, we have just landed at Kalibo Airport. Welcome to Kalibo. Mga kalakotseros, nakalapag na rin tayo dito sa Kalibo Airport. Maya-maya konti lamang. Kakain na tayo siguro kasi lunchtime na rin yan. Lilibutin natin ang buong Kalibo Aklan. Alam nyo ba mga kalakotseros na ang Kalibo Aklan ay kilala hindi lamang sa ati-atihan kundi kilala rin ito dahil sa Boracay Island. Malapit lamang kasi ito rito eh. Teka, kausapin muna natin si Kuya Hapon, yung driver ng van para makakuha tayo ng mga tips kapag gusto natin pumunta ng Boracay Island. Hapon, pag babiyahe ka ng pa-Boracay from sa airport, ilang minuto ang isa't kalahating oras takbo sa van. Pero yun, hanggang anong oras? Magmula anong oras hanggang sa ano? Sa GT Port, pag doon na kayo sa GT Port, 15 minutes lang. 15 minutes, so bali 1 hour and 51. Mga 2 oras sa hotel na kayo. Depende sa hotel kung saan kayo. Ang biyahe ng van, pagdating mo ng airport, ano ba to? 24 hours ba to? Hindi, hanggang lang. Pag may flight lang, pag wala nang flight, wala na. Pag 7, pag yung last flight na lang ang papunta biyahe. Oras ng mga 7 p.m. siguro yun. Alas 7. Pero yung boat doon hanggang 10 o'clock ang gabi. Magkano naman ang biyahe? At kailan ng isang van? Hindi yan sir dahil pag 12, individual yan 200 with boat na yan. Pag puno 12, tig 200 lang. Individual. Pero kung gusto nyo mag-charter, pag charter naman, pwede na yun sa 1.8, wala nang toll kayo ng babayad ng 1.5. Depende sa usapan. Pero kung willing kayong magbayad ng individual, sa driver na yung bangka na magbibigay ng post kayo na bayad ng terminal tsaka environmental. Ayun. Okay, thank you. Ayan mga kalakotseros, kaya kung nais ninyo magpunta sa Boracay Island, ay magKalibo Aklan muna kayo dahil tiyak na mas mura ang airfare patungo rito. Teka, medyo ginutom na ako eh. Ayan mga kalakotseros, nandito tayo ngayon sa Aqua Fresh. Tayo muna ay kakain ng lunch kasi medyo kanina maaga tayo umalis. 9 AM at exactly 9 AM umalis tayo ng Manila Airport at nandito tayo sa Kalibo. Alas 12 na, lunch muna tayo.
Ang Kalibo ay isang unang klase ng munisipalidad na nasa lalawigan ng Aklan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa hilagang kanlurang bahagi ng Panay. Ito ang nagsisilbing kabisera ng Aklan. Ayon sa census noong taong 2000, mayroon itong populasyon na 62,438, 12,628 na tahanan. Ang lungsod ng Rojas sa Capiz at ang lungsod ng Iloilo sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang pinakamalapit na lungsod dito. Nararating ang mga ito sa pamamagitan ng bus o jeep. Alam nyo ba na nagmula ang Kalibo sa salitang sangkalibo na ibig sabihin ay 1,000 sa wikang Aklanon? Ayon sa alamat, ito ang bilang ng mga katutubong ati o aita na sumama sa kauna-unahang misa sa lalawigan, kung saan nagmula pa rin ang pista ng ati-atihan. Binisita ko na rin ang mga bayan ng Banga at New Washington, Aklan. Alam niyo ba mga kalakwacheros na ang New Washington pala ang birthplace at hometown ni Cardinal Sin? At ito, makikita natin ang kanyang napakalaking estatwa sa mismong bayan nito. Kung kaya't sa pagkilala kay Jaime Cardinal Sin ay ipinatayo ang kanyang estatwa upang maging simbolo ng kagitingan para sa kanyang bayang sinilangan na New Washington, Aklan. Alam nyo ba na ang Aklan ay ang pinakamatandang lalawigan ng Pilipinas mula pa noong 1213 AD? At dito nga sa Kalibo ay sikat na sikat ang ati-atihan na kung saan dinarayo pa ito ng libo-libong turista na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo para lamang masaksihan ang grandiosong festival na ito. Ang ati-atihan ay isang paganong festival na kung saan ng mga ati o aita ay nagsasayaw upang magpasalamat sa kanilang anito. Ngunit ng kalaunan, nang dumating ang mga Espanyol, ay nilagyan nila ito ng kahulugang Kristiyano, kung kaya't mula noon ay ang ati-atihan ang naging festival ng Santo Niño na siyang naging simbolo ng pagiging Kristiyano ng mga ati o aita noon. Ay, ayan mga lakwatseros, nakita na natin ang Kalibo, pati na rin ang mga karatig bayan nito na ating binisita na rin. Alam kong marami kayong napulot ng mga kaalaman dito, mga kalakwatseros. Ay, nako. Tapos na. Babalik na ako ng airport. Babalik na rin ako ng Tarlac. Ayan. Dito na tayo sa Kalibo Airport. Alright mga kalapatseros, nalibot na rin natin ang buong Kalibo, Aklan. Ayan, at nandito na ako ngayon sa Kalibo International Airport. Pabalik na rin ako ng Maynila. At abangan nyo pa rin kami. At maraming salamat sa inyo lahat. At alam ko nag-enjoy kayo sa ating pagbiyahe dito sa Kalibo, Aklan. Ako si Abed, and abangan nyo pa sa susunod na biyahe ng Lakwas.